Hello, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Purihin po ng Diyos at maaliwalas po ang panahon ngayon. May araw at sana po yung araw na to ay magpapalakas sa atin at yung blessing ng Diyos ay dadami pa. At una po sa lahat, mga kababayan natin, we acknowledge the presence of the Holy Spirit kasi siya ang magtuturo sa atin. We acknowledge the presence of Jesus Christ sa puso natin, sa mga kababayan natin na palagi tayong magdasal sa Diyos at tayo po ay mabibigyan ng safe at kung ano mang ang pupunta natin ay tayo ay safe. At una po sa lahat, may dalawang topic po tayo. Kasi birthday kahapon ni Ferdinand Edralin Marcos Sr. At ito po ang natin, pagbati natin at a brief history ang kanyang, kasi ang aking brother-in-law ay PSG noon. At una po sa lahat, bago po ang lahat, ito po, unahin po natin ang salita ng Diyos at sa Matthew chapter 25 verse 13, sabi po doon, tayo po ay palaging handa. Maghandaan po natin ang mga nangyayari ngayon at tayo po ay sana ay tignan natin at tayo po ay ligtas. Maging handa palagi. At sa 1 John chapter 2 verse 15, sabi po doon, huwag kang makamundo. Kasi pag wag mong mahalin ang mundo, kasi ang dito sa mundo ay yung mga gamit dito sa mundo ay hindi, it will not take long. Kasi sabi ng Diyos, ang aking salita ay mawala man ang mundo, pero ang aking salita ay hindi mawawala. Doon po sa wag natin mahalin ang ang mga nasa mundo na ginagalawan natin. Halimbawa po, yung mga achievement mo, may achievement ka man, naging abogado ka man, naging engineer ka man, naging mayaman ka man, yan po ay isang bagay lang na nasa mundo na wag natin mahalin. At sa number 3 po, sa Matthew 24 verse 13, sabi po doon, manatili po tayo sa katotohanan, kasi ang katotohanan ay ang katotohanan ay magpapalaya sa atin. Yun po. At ito po, balik po tayo sa birthday kahapon ng ating formerly President Edralin Marcos noon, tatay ni Bongbong Marcos noon. Kasi ang aking birthday niya kasi kahapon hindi ako birthday niya kahapon. At binabati natin kahit nasa ibang na siya, tayo po ay yung mga nagawa niya noon. If I remember, yung natin, bata pa ako noon, pero yung mga yung mga achievement niya, yung kanyang pamumuno dito sa Pilipinas ay talagang makikita mo. At yung mga pera at yung mga pondo ng gobyerno talagang ginagamit niya. At yung mga sandataan lakas nun, yung mga gamit natin, talagang ay may ipapakita tayo. Pero bakit ngayon? Nung pumalit sa kanya, ito po,
hinihintay namin noon yung pumalit sa kanya, hinihintay namin yung pumalit sa kanya na may pagbabago. Alam niyo po, kahit pagkain noon yung pagkain noon at saka yung mga commodities na pang araw-araw na ginagamit natin sa bahay at mga pagkain, halimbawa yung yung rice, mga ulam ay tumaas. Sabi niya yung galunggong nagiging 15 5 pesos ata. Alam mo yung 5 pesos naging naging ginto. Ano ba yung ng ginto? Yun po ang pinakamahal, yung galunggong. At may napag-alaman natin tayo na yung dating rebelde ay kanyang pinalaya. Ayun, namayagpag na naman yung mga rebelde noon. Yung alam niyo yun ang pangalan noon. At nag-asylum sa ibang bansa. At ito ay namamayagpag na naman noon. Way back, balikan natin yung kanyang birthday ngayon kasi ang aking brother-in-law ay PSG noon. At alam natin na ang PSG ay tagabantay ng Malacanang, tagabantay ng kanyang mga asawa, anak, pinabantayan siya, guard. Sabihin na lang natin, gwardiya siya. Mga PSG ay gwardiya sa Malacanang, sa mga presidente, mga anak, mga asawa. Yun po ang trabaho ng aking bayaw, brother-in-law. At during that revolution between 1986, ito po ay napaka-kontunon. Bakit ito naudlot? Naudlot po yung kasi nag-re-election at ayun, natalo yung kalaban at nagprotesta. At yun ang kagustuhan ng kanon Gusto siyang ibalik si Primarily Edralin Marcos, yung tatay ni presidente ngayon. At yun ang kagustuhan. Ito, nagprotest at sumama yung mga iba't ibang religious na hindi natin kung anong pakay ng mga religious group noon. Nakikita natin, religious group. Sumama sila, hindi natin alam kung kasi tinago daw siya, tinago yung natalo. At nung nag-revolt na 1986 ay nagkakagulo na kakagulo na sa Maynila. At sabi namin sa aking ate na kung safe yung aking brother-in-law at may communication, sabi niya safe kami dito sa Malacanang, sabi niya. Pero yun nga, mga gabi na pinasok na yung Malacanang, nagkagulo na, pinasok yung Malacanang. Ito po ay brief brief history ng nangyari noong 1986 EDSA Revolution. At tayo po ay hindi po maganda. Akala namin